Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang sabi nila, ang buhay daw ay parang sugal. Minsan akala mo ay panalo ka na kasi maganda ang hawak mong baraha. Pero sa huli ay mabubulaga ka na lamang na talo ka pala. Yung tipong all-in ka na tapos ay biglang bawi. Ako po si Allison, 23 anyos. Nandito ako ngayon sa Maynila. Nakatanaw sa bintana ng maliit kong apartment dito sa Sampaloc. Kung titingnan mo ang paligid ay puro magkakadikit na bubong na kalawangin. Mga sabit-sabit na kable ng kuryente at ingay ng mga tricycle na parang walang kapaguran sa pagbabiyahe. Malayo ito sa kinalakhan ko sa probinsya. Doon sa amin sa Quezon, ang tanging maririnig mo sa gabi ay huni ng mga kuliglig at yung kaluskos na mga dahon ng nyog kapag hinihipa ng hangin. Pero bakit nga ba kami napadpad sa magulong lungsod na ito? Dahil sa lupa. Isang salita lang pero kayang wasakin ng isang buong pamilya nang mas mabilis pa sa bagyo. Bata pa lamang ako noon nang magsimulang mag-away-away ang mga kapatid ni Papa. Ang mga tito at tita ko na dati ay kalaro namin sa bukid at kasabay namin kumakain ng tanghalian sa ilalim ng puno. Naging mga kaaway. Nagkakasigawan sila sa tapat ng bahay, nagkakademandahan at umabot pa sa puntong may mga bantaan na ng buhay. Dahil sa takot at sa kagustuhan na rin ni Papa na ilayo kami sa lumalalang init ng ulo, ng mga kamag-anak ay napalitan kami ng takot. Kaya naman, umalis kami ng probinsya at lumuwas sa Maynila. Bit-bit lang namin ang ilang pirasong damit at yung kaunting perang naipon. Tumakas kami sa sarili naming bayan para lamang magkaroon ng katahimikan. Dito sa Manila naging estranghero kami. Walang nakakakilala sa amin at wala rin kaming gustong makilala. Pero ang kapalit noon ay unti-unti ring nabura sa isipan ko ang mga mukha ng mga taong naiwan namin. Isipin mo, lumipas ang mahigit 10 taon na wala kaming balita sa kanila. Wala kaming Facebook na mga pinsan ko. Walang tawagan. Ang tanging natatandaan ko lang ay si Tita Linda. Siya yung paboritong kapatid ni Papa na noon ay madalas akong pasunurin sa tindahan para bilhan ang paborito kong candy. Natatandaan ko pa ang amoy ng pulbos niya at yung mahaba niyang buhok. Pero ang mga anak niya, yung mga pinsan ko ay labo-labo na sa alaala ko. Ang natatandaan ko lang ay maliliit pa sila nung huli ko silang makita. Mga batang madudungis na kalaro ko sa putikan. Sa isip ko noon ay imposibleng magtago pa ang landas namin sa laki ng Maynila. Akala ko ay sapat na ang layo ng dagat at bundok para hindi na kami muling magkita pa. Hindi ko alam na ang paglimot na yon sa mga mukha ng sarili kong dugo ang magiging mitya ng pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko. Ngayon habang hinihintay kong lumubog ang araw, hindi ko maiwasang maisip na paano kung hindi kami umalis. Paano kung hindi sila nag-away-away? Siguro'y alam ko kung sino ang dapat kong iwasan. Siguro hindi ako ganito kalito ngayon. Pero wala, nangyari na at sa bawat pagpikit ko ay naaalala ko, Papa Dudut, yung sinabi ko sa sarili ko noon
na ang pagpikit ay paraan lang ng pagpapahinga. Yun pala ay paraan din yon ng tadhana para hindi ko makita na may bangin na pala sa harapan ko. At isang hakbang na lang ay mahuhulog na ako. Samantala, Papa Dudut, mahirap maging probinsyana sa Maynila, lalo na kung wala kang backup. Nang nakapagtapos ako ay kailangan kong kumilos kaagad dahil si Papa ay tumatanda na at si Mama naman ay madalas nang sumpungin ng rayuma. Hindi na sapat yung kinikita ni Papa sa pagiging security guard kaya kahit anong trabaho ay pinasok ko. Naranasan ko maging sales clerk sa isang mall sa Cubao kung saan ay 8 oras akong nakatayo. Bawal sumantal. At kailangan lagi nakasmile kahit parang mapuputol na ang binti ko sa pagod. Matapos ang ilang buwan, pinalad ako makapasok bilang isang administrative assistant sa isang maliit na agency sa Makati. Doon ko naman nakilala si Sam. Si Sam ang tipo ng tao na parang lagi naka-energy drink. Siya ay nagturo sa akin kung paanong sumakay ng MRT nang hindi naiipit sa pinto. Kung saan ang pinakamasarap na murang kainan sa gilid-gilid at kung paanong makisama sa mga taong iba-iba ang pag-uugali. Dahil sa trabaho ay naging sobrang busy ako. Halos bahay at opisina na lamang ang naging mundo ko. Yung mga pinsan ko sa probinsya, mas lalo silang nabaon sa limot. Minsan kapag nagkakape kami ni Papa, nababanggit niya si Tita Linda. Kumusta na kaya si Linda? Balita ko ay lumuwas din daw ng Maynila ang mga anak niya para mag-aral. Sabi ni Papa habang nakatingin sa malayo, pero hindi ko na binibigyan ng pansin. Sa laki ba naman ng Maynila, anong tsansa na magkita-kita kami? Wala kaming contact sa kanila dahil nung umalis kami sa probinsya ay talagang binura namin ang lahat. Nagpalit kami ng numbers. Hindi kami nag-social media noon para iwas gulo. Para kaming mga saksi sa krimen na nasa witness protection program. Pero ang krimen lang namin ay ang pagiging kamag-anak ng mga taong sakim sa lupa. Kaya naman ang gabing niyaya ako ni Sam, sobrang sabi ko. Pakiramdam ko ay deserve ko naman ang mag-break. Pagod na ako sa kaka-encode. Pagod na ako sa kakaisip kung paano pagkakasyahin ang sahod ko hanggang sa susunod na 15. Gusto ko lang makalimot kahit na isang gabi lang. Nagsuot ako ng simpleng dress, nag-makeup ng kaunti para hindi magmukhang haggard mula sa trabaho at sumakay ng Grab papunta sa bahay ni Sam. Habang nasa biyahe ay tinitingnan ko ang mga ilaw sa paligid. Ang ganda ng Maynila kapag gabi. Parang ang daming pangako. Hindi ko alam na yung pangako na yon ay isang malaking trap pala. Nung malapit na ako sa address ni Sam ay tumibok ng mabilis ang puso ko. Ewan ko ba. Akala ko ay excited lamang ako kasi first time ko makikipag-party sa mga hindi ko kakilala. Yun pala ay babala na yon ang katawan ko. Sinabi na sa akin ng instinct ko na Allison, bumalik ka na. Huwag mo nang ituloy ito. Pero dahil uhaw ako sa mga social life at gusto kong sumaya ay binaliwala ko ang lahat, Papa Dudut. Pagbaba ko pa lamang sa tapat ng bahay ni Sam, ramdam ko na ang yanig ng bass mula sa malalaking speaker niya. Hindi pa man ako nakakapasok sa gate. Amoy ko na yung pinagsamang amoy ng inihaw na liempo, usok ng sigarilyo at yung matapang na amoy ng alak. Allison, sa wakas dumating ka rin, sigaw ni Sam habang patakbong lumapit sa akin. May hawak na siyang basong puno ng yelo at kung anong kulay brown na inumin. Akala ko tatakasan mo naman ako eh. Siyempre hindi, birthday mo kaya, sabi ko sabay abot ng boteng dala ko. Sinalubong kami ng hiyawan ng mga tao sa loob, punong-puno ang garahe nila. May mga nakaupo sa mga plastic na silya, may mga nakatayo lang habang nakasandal sa pader. At yung iba naman ay halos magyakapan na sa sobrang siksikan habang kumakanta ng Thinking Out Loud sa videoke. Sa totoo lang ay medyo na-overwhelm ako. Sanay ako sa trabaho na puro computer lamang ang kaharap ko. Kaya yung ganitong kadaming tao ay parang nakakahilo on my part. Inakay ako ni Sam sa isang mahabang mesa sa gitna. Guys, si Allison, tropa ko sa office. Ali, si Jojo, si Mike at si Sarah at yung mga nandun sa dulo. Mga dati kong katrabaho sa call center. Ngumiti lamang ako at tumungo.
Umupo ako sa isang bakanting silya habang nagsasalin sila ng inumin sa baso ko. Doon ko siya unang napansin. Nasa kabilang dulo siya ng mesa, nakaupo sa tabi ng isang lalaking malakas tumawa. Simple lang ang itsura niya, naka-white na t-shirt na medyo hapit sa balikat niya at may suot na relo na panay ang tingin niya kapag may nagbibiro. Pero ang talagang kumuha ng atensyon ko ay yung mga mata niya. Sa tuwing lilingon ako sa direksyon niya ay nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Pero hindi yung titig na bastos kundi yung titig na parang may hinahanap. Parang sinusuri niya ako. "Uy Ali, uminom ka na. Huwag kang tulala dyan." Sundot ni Sam sa tagiliran ko. Uminom ako isang diretsyong tagay. Ramdam ko yung hapdi ng alak na gumuguhit sa lalamunan ko. Hanggang sa sikmura. Dahil sa init ng panahon at sa dami ng tao ay mabilis na umakyat ang espiritu ng alak sa ulo ko. Naging mas madaldal ako, naging mas komportable. Pero sa kabila ng lahat ng tawanan at kantahan, ramdam ko pa rin yung mga sulyap noong lalaki. Sino nga pala yung nasa dulo? Tanong ko kay Sam habang nakaturo ng palihim kay Martin. "Sino?" Si Martin. Mabait yan, tahimik lang talaga. Pinsan siya nung isa nating naging kawork dati. "Bakit, type mo?" Biro ni Sam sabay sundot sa akin. "Hindi Napapansin ko lang kasi na parang kanina pang nakatingin." Depensa ko naman kahit ang totoo ay kinakabahan ako sa paraan ng pagtingin niya. Lumipas sa mga oras, dumating na sa punto na ang mga tao ay nagsisimula na ring mag-emote dahil sa videoke. May mga nag-iiyakan na dahil sa heartbreak. May mga nagtatawanan dahil sa mga lasing na hirit. At dahil tradisyon na raw sa bawat birthday ni Sam, nilabas na ang bote ng alak para sa paboritong laro ng lahat, ang truth or consequence. "Okay, game na Paikutin ang bote." Sigaw ni Mike. Nagsimulang umikot ang bote sa ibabaw ng mesa. Kabado ako. Ayaw kong magkwento tungkol sa pamilya ko, tungkol kay Papa, tungkol sa kung paano kami tumakas sa probinsya. Masyadong personal, masyadong masakit. Kaya nang tumapat sa akin ang nguso ng bote, mabilis ang naging sagot ko. "Consequence!" Matapang kong sabi. "Ayan, yan ang gusto ko sa iyo sigaw ni Jojo na halatang lasing na rin. Ano magandang consequence para kay Allison? Nagbulungan sila. Nag-isip ng kung anong nakakahiya o nakakatawa. Hanggang sa nagsalita si Sarah, yung pinsan ng kaibigan ni Sam. "Simple lang, yakapin mo ang isa sa mga lalaki dito. Pero dapat yung hindi mo kakilala yung wala sa office nyo." Lahat sila ay tumingin sa dulo ng mesa kay Martin. "Yakap lang naman, di ba?" Sabi ko, sinusubukang itago ang kaba. Tumayo ako. Medyo gumewang pang paningin ko kaya napahawak ako sa likod ng silya. Naglakad ako papunta sa kabilang dulo ng mesa. Si Martin tumayo rin siya. Mas matangkad pala siya sa malapitan. Habang lumalapit ako ay parang unti-unting nawawala ang ingay ng videoke at ang hiyawan ng mga tao. Para kaming dalawa lang ang nandoon sa gitna ng malabo at mausok na garahe. Nung nasa harapan na niya ako, huminga ako ng malalim. Amoy na amoy ko ang halo ng pabango niya at yung amoy ng alak. Ipinulupot ko ang mga kamay ko sa bewang niya at naramdaman ko ang pagyakap din niya sa akin. Doon ko naramdaman yung sinasabi nilang kuryente. Hindi siya yung tipikal na yakap na laro lang. Parang may kung anong pamilyar na yakap sa yakap na yon. Para akong nakauwi sa isang lugar na matagal ko lang hindi napupuntahan. Ang init ng katawan niya. Ang higpit ng hawak niya sa likod ko. Lahat yun ay parang humahatak sa akin na huwag nang bumitaw sa kanya. Tumagal ang yakap ng ilang segundo na parang oras ang binilang. Nang bumitaw ako ay nagkatinginan kami. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang gulat pero nandun din yung pananabik. Agad akong umiwas ng tingin at bumalik sa pwesto ko at ramdam na ramdam ang init ng mukha ko na hindi lang dahil sa alak. Hindi ko alam. Yung yakap na yon na akala ko ay simula lang ng laro ay siya palang magiging simula ng pagkakalink ng mga buhay namin sa paraang hindi ko kailanman naisip na posible at sa paraang habang buhay kong pagsisisihan. Matapos yung laro ng bote, hindi na ako naging mapakali. Kahit nakikipagtawanan ako kay Sam,
Paminsan-minsan ay nararamdaman ko ang tingin ni Martin mula sa malayo. Hindi na kami nag-usap pagkatapos ng yaka pero parang may invisible na tali na humahatak sa amin sa isa't isa. Bandang 2:00 ng madaling araw, halos kalahati ng mga bisita ay nagsiuwian na. Ang mga natira kabilang ako ay wala ng lakas para bumiyahe. Ali, dito ka na lang matulog. Mapanganib na sa labas. Wala ka na ring sasakyan. Sabi ni Sam habang nag-aayos ng mga sapin sa sahig ng sala nila. Dahil nga sa sobrang hilo at pagod, hindi na ako nagreklamo. Humiga ako sa isang sulok katabi ng ilang mga babaeng kaibigan ni Sam. Sobrang siksikan kami. Amoy alak ang buong paligid at naririnig ko ang iba't ibang tono ng hilahil ng mga lasing. Ipinikit ko ang mga mata ko. Sinubsob at sinubukan patigilin ang pag-ikot ng kisame. Pero sa gitna ng antok ay hindi ko maalis sa isipan ko yung init ng yakap ni Martin kanina. Para bang nakatatak pa rin sa balat ko ang pagkakahawak niya. Nagising ako nung bandang 3:00, sobrang sakit ng pantog ko. Naiihi na talaga ako. Dahan-dahan akong tumayo, pilit na hindi matapakan ang mga taong tulog na sa sahig. Madilim ang bahay, tanging ang ilaw lang mula sa poste sa labas ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa pasilyo. Naglakad ako papunta sa banyo sa dulo ng kusina. Pagbukas ko ng pinto ay hindi ko inaasahan na may tao sa loob. Nandun si Martin nakatayo sa harapan ng lababo, nakayuko at tila naghihilamos. Wala siyang suot na t-shirt, tanging maong lang. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng banyo ay kitang-kita ko ang hubog ng likod niya. Tumitig siya sa akin sa salamin at basang-basa ang mukha niya at yung mga mata niya ay puno ng lito at kung anong pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Sorry, akala ko walang tao. Sabi ko akmang tatalikod na sana ako. Pero papadudot bago pa ako makahakbang palayo ay naramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. Mabilis pero dahan-dahan niya akong hinilap pabalik sa loob ng banyo. Sinarado niya ang pintuan gamit ang kabilang kamay niya. Alison, pabulong niyang sabi. Ang boses niya ay paos at parang hirap na siyang pigilan ng sarili niya. Wala kaming sinabing iba, walang saan ka nakatira o anong paborito mong kulay. Sa mga sandaling yon ay parang nawala ang lahat ng problema ko sa trabaho, ang gulo sa probinsya at ang lahat ng takot ko. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang malakas na tibok ng puso ko at ang init na nagmumula sa kanya. Siguro'y dahil sa alak o siguro'y dahil sa matinding pangungulila sa pakiramdam na may nagmamahal sa akin. Hinayaan ko siya, papadudot. Hinayaan ko siyang ilapit ako sa kanya hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan namin. Doon sa maliit at madilim na banyo tinangay kami ng maling bugso ng aming damdamin. Umupo siya sa saradong takip ng toilet bowl at sa gitna ng aming pagkalasing at pagnanasa, sinakyan ko siya. Ang init ng gabing yon ay parang apoy na tumutupok sa aming dalawa. Ang sarap ng bawat romansa niya. Bawat haplos, bawat ungol na pilit naming tinatago para hindi magising ang mga natutulog sa labas. Sa bawat galaw namin ay parang lalong humihigpit ang ugnayan namin. Isang ugnayan na wala pa kaming kamalay-malay na higit pa sa pisikal. Nang matapos ang lahat, pareho kaming hingal na hingal. Nanatili kaming magkayakap ng ilang minuto sa katahimikan. Walang nangyaring pagpapakilala. Walang palitan ng numero. Parang isang panaginip lang na gusto naming matapos bago sumikat ang araw. Bumalik na tayo. Bulong ko. Tumango siya at dahan-dahang binuksan ang pintuan na una siyang lumabas. Sumunod ako pagkalipas ng ilang minuto. Humiga kaming muli sa aming mga pwesto na parang walang nangyari. Nakatitig lamang ako sa kisame hanggang sa magliwanag ang paligid. Maaga akong nagising, hindi ko na hinintay na magising si Sam o si Martin. Kinuha ko ang bag ko at tahimik na lumabas ng bahay habang nakasakay sa jeep pa uwi. Tinitingnan ko ang mga kamay ko. Nanginginig ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa hangover o dahil sa takot sa ginawa ko.
Ang alam ko lang ay gusto kong kalimutan ang gabing yon. Gusto kong isipin na isa lang itong pagkakamali na hindi na muling mauulit pa. Pero ang tadhana, mahilig magbiro. Ang akala kong one night stand na baon ng alak ay siya palang magbubukas ng pintuan sa isang katotohanang mas madilim pa sa kahit na anong banyo sa Maynila. Lumipas sa mga linggo pagkatapos ng birthday ni Sam, sinubukan kong ibalik ang buhay ko sa dati. Trabaho, bahay, bayad ng bills at iniisip ko na lamang yung mga nangyari sa amin ng lalaking yon ay isang charge to experience. Hindi ko man lang nalaman ang apelyido niya. Kaya inisip ko na mas madali siyang makakalimutan. Pero iba ang plano ng katawan ko. Papadudot, nagsimula yon sa simpleng pagkahilo tuwing gigising ako. Akala ko ay dahil lamang sa puyat sa pag-overtime sa agency. Pero nung sinundan na ito ng matinding pagsusuka tuwing umaga, yung tipong wala pa akong kinakain pero parang binabaliktad na ang sikmura ko. Doon na ako kinabahan. Pagdating ng pangalawang linggo na hindi pa rin dumarating ang buwan ng dalaw ko para akong binuhusan ng malamig na tubig, papadudot. Bumili ako ng PT sa butika malapit sa amin, nanginginig ang mga kamay ko habang nasa loob ng banyo ng apartment ko. Pagpatak ng ihi sakit, parang tumigil ang paghinga ko. Isa, dalawa. Dalawang matingkad na pulang guhit. Diyos ko, hindi maaari ito. Bulong ko habang napapasandal sa pader. Napahawak ako sa tiyan ko. Paano? Isang gabi lang yun. Isang beses lang. At ang mas malala pa, hindi ko man lang kilala ang tatay. Wala akong ibang malapitan kundi si Sam. Pumunta ako sa opisina pero hindi ako makapag-focus. Pag out namin, hinila ko siya sa isang sulok sa fast food chain sa baba. Sam, kailangan ko ng tulong mo. Sabi ko habang namumuo ang luha sa mga mata ko. Buntis ako. Nanlaki ang mga mata ni Sam. Ano? Kanino, Ali? May boyfriend ka ba na hindi ko alam? Umiling ako. Yung bisita mo ng birthday mo. Yung niyakap ko sa laro. Napahawak sa noo si Sam. Si Martin. Si Martin yung nakasama mo nung gabing yun. Hindi siya makapaniwala. Agad niyang nilabas ang phone niya. Hahanapin natin siya. Alam ko ang Facebook niya dahil pinsan siya ng dati nating ka-work. Wait lang ha. Hinanap ni Sam ang profile. Doon ko ulit nakita ang mukha niya, si Martin. Sa picture niya nakangiti siya habang nasa isang bukid. Parang ang amo ng mukha niya. Agad ko siyang friend request at minessage. Martin, si Allison to, yung kaibigan ni Sam. Kailangan nating mag-usap, importante. Hindi lumipas ang isang oras ay nag-reply siya. Allison? Kanina pa kitang iniisip. Sige, saan tayo magkikita? Kinabukasan nagkita kami sa isang coffee shop sa May Quiapo, malapit sa kinakalagyan namin. Pagpasok ko, nandun na siya, nakaupo sa dulo, mukhang balisa din. Nung nagtamang paningin namin ay naramdaman ko ulit ang kakaibang kuryente. Pero ngayon ay may halong takot na. Martin, panimula ako pagkaupo ko. Allison, pasensya ka na nung gabi na yun ha. Hindi ko sinasadya na. Pinutol ko ang sasabihin niya. Martin, buntis ako. At ikaw ang ama. Tumahimik ang buong paligid. Akala ko ay tatayo siya at iiwan ako. Akala ko ay tatawanan niya lamang ako pero laking gulat ko nang abutin niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Malamig ang mga kamay niya pero mahigpit ang pagkakahawak niya. Hindi ako tatakbo, Allison. Sabi niya ng diretsyo sa mata ko. Simula ng gabing yon sa bahay ni Sam, hindi ka na mawala sa isipan ko. Parang matagal na kitang kilala na hindi ko maipaliwanag. Pananagutan ko kayo. Doon ako nakahinga ng maluwag. Sa gitna ng takot ko ay parang nakahanap ako ng isang kakampi. Sinabi ni Martin na nagtatrabaho siya bilang isang supervisor sa isang construction supply sa Valenzuela. Malayo rin siya sa pamilya niya na nasa probinsya. Dahil pareho kaming nag-iisa dito sa Maynila, nagkasundo kaming magsama na para makatipid at para na rin matutukan niya ang pagbubuntis ko. Naghanap kami ng maliit na apartment na gawa sa kahoy sa may kanto ng isang tahimik na barangay.
Simple lang ang gamit namin, isang kutsyon sa sahig, isang maliit na rice cooker at isang electric fan. Pero kahit mahirap ang buhay, naging masaya kami. Si Martin ay naging mapagmahal. Gabi-gabi niyang hinahaplos ang tiyan ko at kinakausap ang baby namin. Lalaki kaya to o babae? Tanong niya habang nakasandal sa balikat ko isang gabi. Kahit na ano, basta healthy, sagot ko habang nakangiti. Sa mga sandaling yon ay naniwala ako na baka nga eto na ang blessing in disguise. Na kahit nagsimula kami sa maling paraan ay mauuwi rin kami sa isang maayos na pamilya. Habang lumalaki ang tiyan ko ay lalong tumitindi ang pananabik namin. Ali, malapit ka ng mga anak, sabi ni Martin noong magpipitong buwan na ako. Gusto ko sanang papuntahin dito si mama mula sa province. Siya na lang mag-aalaga sa iyo habang nasa trabaho ako. Mas kampante ako kung may kasama ka rito sa bahay. Pumayag ako. Sabik din akong makilalang biyanan ko. Inisip ko na eto na ang pagkakataon para maging buo ang pamilya namin. Hindi ko alam ang pagdating ng taong yon ang magiging huling piraso ng puzzle na wawasak sa buong mundo ko. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na pinakahihintay namin, Papa Dudut. 7 buwan at kalahati na ang tiyan ko at medyo nahihirapan na akong kumilos. Sobrang excited ni Martin, maaga siyang gumising para maglinis ng apartment namin. Nagluto siya ng paborito niyang ulam at bumili pa ng prutas. Ali, siguradong magugustuhan ka ni mama. Excited na rin siyang makita ang unang apo niya, sabi ni Martin habang inaayos ang buhok ko. Hinalikan niya ako sa noo bago siya umalis para sunduin ang nanay niya sa bus terminal sa Cubao. Habang naghihintay ako sa apartment, hindi ako mapakali. Ewan ko ba, parang may kakaibang kaba sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Iniisip ko na lamang na baka prenatal anxiety lamang ito o dahil lamang sa kaba na makakaharap ang biyanan ko sa unang pagkakataon. Inayos ko ang suot kong duster at sinigurado kong maayos ang itsura ng maliit naming bahay. Bandang 11:00 ng umaga, narinig ko ang umuhuning sasakyan sa labas. Pagkatapos ay ang pamilyar na boses ni Martin. Dito na tayo ma, ingat lang sa betang ha, medyo matarik. Tumayo ako, tumawak sa sandalan ng silya para suportahan ang bigat ng tiyan ko. Bumukas ang pintuan, pumasok si Martin na may bitbit na malaking bag. At kasunod niya ang isang babaeng nakasuot ng kupas na bestida at may bitbit na bayong. Noong lumingon ang babae sa direksyon ko ay parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Parang nawalang lahat ng tunog sa paligid. Ang mukha na yon, ang mga mata na yon ay hindi ako pwedeng magkamali. Kahit 10 taon na ang lumipas, kahit na tumanda na siya at nagkaroon ng kulubot, kilala ko ang mukhang yan. Tita Linda, halos pabulong na lumabas sa bibig ko. Ang boses ko ay nanginginig at parang batang nawawala sa gitna ng dilim. Nanlaki ang mga mata ng babae na bitawan niya ang bayong na hawak niya. At nagkalat ang mga dalang pasalubong nakakanin sa sahig. Namutla siya na parang nakakita ng multo. Alison, anak? Anak ni Ramon? Nauutal niyang tanong. Napahawak siya sa dibdib niya. Tila kinakapos pa ng hininga. Naguluhan si Martin, tumingin siya sa akin tapos sa nanay niya. Ma? Ali, anong nangyayari? Magkakilala kayo? Hindi ako makapagsalita, parang may nakabara sa lalamunan ko. Ang mga luha ko ay kusa ng pumatak. Ang lahat ng kwento ni Papa tungkol sa kapatid niyang si Linda. Ang mga away sa lupa sa probinsya. Ang dahilan kung bakit kami lumiwas ng Maynila. Lahat yon ay bumalik sa isipan ko na parang rumaragas ang baha. Martin? Sabi ni Tita Linda habang humahagulhol na. Diyos ko, Martin. Si Alison ay anak ng kapatid ko. Siya ang pinsan mong buo na kinuha ni Ramon noong umalis sila sa probinsya. Parang binuhusan ng kumukulong asupre ang puso ko. Tumingin ako kay Martin, ang mukha niya na kanina ay puno ng saya, ngayon ay puno ng kilabot at pandidiri. Napabitaw siya sa bag na hawak niya at napasandal sa pader. Hindi totoo yan, sabi ni Martin at sinusubukang itanggi ang katotohanan. Ma, nagkakamali ka lang.
Maraming Allison sa mundo, maraming Ramon. Hindi ako nagkakamali anak, sigaw ni Tita Linda habang nakaturo sa akin. Yung nunal niya sa may lieg, yung peklat niya sa noo noong nadapa siya sa bukid noong bata pa siya. Si Allison ito, ang pinsan mo. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako sa banyo, yung banyo kung saan nagsimula ang lahat ng ito sa apartment namin at nilako ang pinto. Napaupo ako sa sahig, yakap ang malaki kong tiyan. Nagsisigaw ako sa loob. Gusto kong gisingin ang sarili ko sa masamang panaginip na ito. Paano nga lalaking minahal ko ang lalaking ama ng anak ko ay ang sarili ko palang pinsan? Paano ang tadhana ay naging ganito kalupit? Narinig ko ang malalakas na katok ni Martin sa pintuan. Allison, buksan mo to. Mag-usap tayo. Ang boses niya ay basag na, puno ng pagsusumamo at sakit. Rinig ko rin ang hagulhol ni Tita Linda sa labas. Humihingi ng tawad sa Panginoon sa kasalanang hindi namin sinasadya pero nagawa na namin. Nakahawak ako sa tiyan. Ramdam ko ang sipa ng baby sa loob. Isang inosenteng buhay na bunga ng isang sumpa. Paano ko siya palalakihin? Paano ko siya titingnan nang hindi ko naaalala ang malaking pagkakamaling ito? Doon ko napagtanto ang sinasabi ko noon. Na ang pinakamasayang gabi ng iyong buhay ay siya ring magiging mitya ng iyong habang buhay na pagdurusa. Ang gabing yon sa bahay ni Sam, ang yakap na akala ko ay tahanan. Yun pala ang magiging bilangguan ko sa panghabang buhay. Papadudot, ilang oras akong nanatili sa loob ng banyo. Doon sa pagitan ng 4 na dingding na gawa sa kahoy at semento. Parang muling nag-replay sa utak ko ang bawat segundo ng pagsasama namin ni Martin. Yung mga gabi na magkayakap kami habang nangangarap tungkol sa magiging itsura ng baby namin. Yung mga araw na nagtatawanan kami habang nagluluto ng simpleng hapunan. Bawat haplos niya sa tiyan ko, bawat halik niya sa noo ko, lahat yon na dati nagbibigay sa akin ng pag-asa ngayon ay parang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Nang tuluyan ng tumahimik sa labas, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nadatnang ko si Martin na nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader at nakatitig sa kawalan. Ang mga mata niya ay mapulang-mapula. Si Tita Linda naman ay nasa sulok, nakatalikod at patuloy na nagdarasal habang hawak ang kanyang rosaryo. Pagkakita sa akin ni Martin, tumayo siya pero hindi siya lumapit. May distansya na ngayon sa pagitan naming dalawa. Isang distansyang hindi na kailanman mabubura ng anumang paliwanag. Ali, bulong niya. Hindi na asawa ko, hindi na mahal ko. Pangalan ko na lang pero punong-puno ng pait. Hindi natin to ginusto, Martin. Ang sabi ko habang patuloy na umaagos ang luha ko. Hindi natin alam, pero alam na natin ngayon, sagot niya. At yon ang papatay sa atin araw-araw, dagdag pa niya. Lumapit si Tita Linda sa amin, hinawakan niya ang kamay ko. Anak, patawarin niyo kami ng papa mo ha. Kung hindi dahil sa gulo ng lupa, kung hindi kami nagkawatak-watak ay hindi sana kayo naging estranghero sa isa't isa. Hindi sana humantong sa ganito. Sa mga sandaling yon ay napagtanto ko na wala na kami. Ang pangarap na binuo namin sa maliit na apartment na ito ay naglaho na kasabay ng katotohanang lumabas. Hindi mo pwedeng ipilit ang tama sa isang pundasyong binuo sa maling paraan, kahit pa hindi sinasadya. Nag-impake ako ng ilang gamit, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero alam kong hindi ko kayang manatili sa piling ni Martin habang alam ko ang katotohanan. Bawat tingin ko sa kanya makikita ko ang pinsan ko, bawat tingin ko sa kanya ay makikita ko ang kasalanan namin. Aalis ako, sabi ko habang bit-bit ang bag ko. Saan ka pupunta? Paano ang bata? Tanong ni Martin, bakas ang pag-aalala pero nandun ang takot na humawak para sa akin. Hahanap ako ng paraan. Palalakihin ko ang batang ito. Pero hindi bilang anak nating dalawa kundi bilang anak ko lang. Sagot ko. Mas mabuting lumayo tayo habang hindi pa huli ang lahat. Hindi na natin pwedeng dagdagan pa ang pagkakamaling ito. Lumabas ako ng pintuan nang hindi lumilingon. Habang naglalakad ako palayo sa apartment na yon ay naramdaman ko ang paghampas ng hangin sa mukha ko.
Ang Manila na dati puno ng pangako ngayon ay mukhang isang malaking kulungan na. Minsan ang tadhana ay hindi lang basta nagbibigay ng sugal. Minsan niluluto nito ang laro para sa huli, wala talagang mananalo. Ang anak ko, siyang naging paalala ng isang gabing puno ng init na nauwi sa habang buhay na lamig. Siya ang bunga ng pag-ibig na walang puwang sa mundong ito. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang sulat ko. Sana po ay makarating ito sa inyong programa at mapiling ma-upload. Muli maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Allison. Maraming salamat kay Allison sa pagbabahagi ng kanyang kwento sa ating programa. Ang payo ko sa iyo, Allison, ay unahin ang iyong sarili at ang kapakanan ng batang dinadala mo bago ang anumang dikta ng emosyon. Napakabigat ng iyong sitwasyon dahil ang pundasyon ng inyong pagsasama ni Martin ay binuo sa isang pundasyon na hindi kinikilala ng batas at ng moralidad bilang Pilipino. Kaya ang pansamantalang paglayo ay isang matapang at tamang hakbang upang makapag-isip kayo ng mas malinaw. Huwag mong pasaniyan ang lahat ng sisi, hindi ninyo ginusto ang pagkakamaling ito. At biktima rin kayo ng pagkakataon. Kaya mas mabuting ituon ang inyong lakas sa paghahanda sa inyong panganganak at paghingi ng suporta sa mga taong talagang mapagkakatiwalaan gaya ni Sam o ng ibang mga malalapit mong mga kaibigan at kamag-anak. Sa huli, ang bata ay pinaka-inosente rito at kailangan mong maging matatag upang gabayan siya sa hinaharap. Kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang pagtanggap na may mga pag-ibig na kailangang talikuran para sa ikabubuti ng lahat. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.